and welcome back to my channel. So, kumusta naman kayo guys? Okay, so bago tayo mag-start, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading. And kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo guys. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. So yan guys, pasensya na late yung ating collective reading. Nandito kasi ako ngayon sa Taiwan. Puyat ako guys, ganon. Puyat talaga ako. Travel lang, pwedeng bukas uwi na rin or baka nga mamaya. Pero 21 yung yung uwi namin. Ayan, so baka may mga kababayan tayo dito. Kumusta naman kayo rito guys sa Taiwan? Sobrang saya pala dito guys. Kahit tambay pwede mong jowain, no? Wala kang itatapon eh. Nakakatuwa lang. Tapos napakatahimik ng lugar. Di ako sanay. Siyempre sanay ako na ang daming tao sa labas ng bahay, di ba? Maraming chismosa. Okay, natatawa lang ako guys. Okay, pasensya na. Gusto lang kitang pasiyahin. Okay, so yan guys. Balik tayo sa ating reading, no? Collective reading. Ito yung energy ng person mo. Ito yung energy mo. Tingnan natin guys, ano bang nararamdaman sa'yo ng person mo? Anong nararamdaman sa'yo ng person mo? Nararamdaman ng person mo sa'yo. Okay. Ano naman ang nararamdaman mo sa person? Okay, tignan natin guys, ano ba ang nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Meron tayong Four of Swords. Bakit parang nalulungkot, nai-stuck, broken-hearted sa'yo yung person mo? Kasi to guys, pag ito yung lumabas, Four of Swords, stuck to eh. Conflict, nasasaktan, nahihirapan, or pwedeng hindi niya sinasabi sa inyo guys na ito yung nararamdaman niya. Na nalulungkot siya. Okay? Pwedeng hindi niya guys din pinaparamdam sa inyo na ganito yung nararamdaman niya sa relationship yung dalawa, sa connection yung dalawa. Stuck siya. Tignan naman natin guys, ano naman yung tingin niya sa'yo ngayon. Meron tayong, oh my God, ikaw yung lumalayo. I think napagod na yung iba sa inyo. Ikaw na kasi lumalayo. Yung tingin niya guys, ikaw yung umiiwan sa kanya. Ikaw na yung nag-aabandon na sa kanya. Ikaw na yung nag-decide na wag nang ituloy itong relationship na to. Ikaw yung nag-decide na parang i-let go mo na. Or i-let go mo na siya. Inirelease mo na siya eh. Okay, tinalikuran mo na siya rito guys. Nahihirapan siya oh. Ayan. Tingnan natin guys. Ano yung overall energy niya. Pero sa pinapakita sa akin guys, ito pa lang sa reading na to, dito pa lang sa dalawang card niya, stuck siya, wala siyang magawa, nahihirapan siya, nasasaktan siya, and disappointed. Okay? Siguro guys, hinahayaan ka na lang din niya sa mga desisyon mo kasi wala rin naman siyang choice. Wala rin siyang magawa. Sige, tignan natin bakit ganito yung naramdaman mo. Pero mamaya, tapusin natin yung reading ng person mo. Ano yung overall energy niya? Oops. Death. Oh my God. Gusto niya ulit maayos ang lahat sa inyo, guys. Gusto pa rin niya na i-work out yung relationship nyo. Mararamdaman mo yan na parang hinahabol ka niya. Humahabol siya sa inyo. Death kasi lumabas sa card, oh. Umiwas na siya. Gusto na niya ng new beginning. Oo. Gusto na niya guys, maayos kayo. Gusto niya na, siguro nagmakaawa siya or kinakausap ka niya na ayusin yung relationship niya. Parang, yun nga guys kasi ito death and river to eh. Pwedeng hiwalay na kayo or pwede wala kayong label. Kaya death yan. Okay, wala kayong malinaw na usapan.
pero nahihirapan siya. Gusto niya na nandyan lang yung presensya mo. Pero hindi niya kayang ibigay yung commitment na gusto mo. Okay? Tignan natin guys, ano yung overall energy. Meron tayong the sun. Overall energy niya talagang sumasabog na siya guys eh. Hindi na niya kayang pigilan, hindi niya na kayang kontrolin pa yung emosyon niya guys. Sobrang ano to guys, nakaka-down yung energy niya. As in, nandun na siya sa pinakamababang sandali ng buhay niya. Okay naman siguro siya sa financial, pero yung emosyon niya guys, feeling niya stuck siya eh. Feeling niya natalo siya. Siya yung iniwan. Kung nag-decide ka na umalis dito, sinabi mo sa kanya, tinanggap mo na, or pwedeng hindi mo sinabi sa kanya na aalis ka na, kusa mo siyang iniwan, or siguro kasi nasasaktan ka na rin, nahirapan siya kasi para bang hindi siya sanay na hindi kanya nararamdaman sa araw-araw. Okay? Bottom of the deck. Masaya pa kayo guys eh. Siguro guys, ito yung ano niya oh. Yung masaya kayo. Four of Wands. Okay? Ito yung inaalala niya. Masaya kayo kahit wala naman kayong usapan. Masaya naman kayo kahit ganito yung setup nyo. Masaya ka, masaya rin naman siya. Ganun yung nasa-sense ko rito. So, I think kontento siya eh. Hindi kanya kayang bigyan ng stability dito sa relationship na to. Pero nasasaktan siya. Siguro kasi wala pa siyang kakayahan eh. Tignan natin sa side mo. Anong nararamdaman mo? Oh my God. Parehas kayong nahihirapan. Siguro kung bakit mas pinili mo na lang din siyang i-let go kasi nakita mo na pwedeng nahihirapan din siya. Ayaw mo na rin siyang pahirapan. Ayaw mo na rin siyang masaktan. Ayaw mo na rin siyang mamili. Ayaw mo na rin siyang pilitin. Okay? Nakakatuwa yung energy mo kasi hindi ka talaga selfish. Mas pinili mong masaktan kesa ipaglaban. Oh my God, gandang title nun. Mas pinili mo siyang palayain or kaysa ipaglaban eh. Eight of Swords, stuck ka sa sitwasyon pero nandun ka sa point na parang Lord, kayo nang bahala. Okay? Kahit masugatan ka sa paglabas mo dito sa mga swords, okay lang, maghihilom din naman yon. Siguro matagal kang na-stuck. Tagal kang nalugmok. Matagal kang nag-heal. Hindi naging madali sa'yo ang lahat hindi naging madali sa'yo etong relationship nyo. Tingnan natin guys, ano naman ang tingin mo sa kanya, okay? Six of Wands, mabait siya, mapagbigay, hindi siya madamot. Pwedeng ma-effort din siya, wala ka rin namang masabing masama sa kanya. Kasi nag-effort din naman siya, maasikaso, sinusuportahan ka rin niya, binibigay niya rin naman yung pangangailangan mo. As in, kahit sa ibang tao, makikita mo na hindi siya madamot. Okay? So, nandun ka pa rin sa point na yung good side pa rin niya yung nakikita mo. Tignan natin. Ano naman yung action mo? Wheel of Fortune. So, nandun ka na sa new beginning ng buhay mo. Mas pinili mo na yung bagong cycle ng buhay mo. Mas pinili mo nang i-release lahat ng negative, lahat ng problema. Kasi, sa pinapakita sa akin guys, Wheel of Fortune, gusto mo na ng payapang pamumuhay. Gusto mo nang maayos yung buhay mo. Gusto mo na nang tanggapin yung mga opportunity na hindi mo tinanggap dahil na-stuck ka sa relationship yung dalawa. Okay? Siguro hindi ka totally makapag-focus sa work mo. Okay? Iba sa inyo guys, maaaring may duda ka talaga na merong iba. Or pwedeng meron na ngang iba, nakita mo na mismo. Wala ka lang magawa kasi nga, walang kayo. Alam mo kung ano ka dito sa connection nyo. Okay? Sige, tingnan natin guys yung overall energy nyo. Kung may relationship man kayo guys, pwedeng pinalaya mo na siya sa iba. Oo. Gusto mo na siyang iwasan. Ayaw mo na masaktan. Wala ka nang gustong marinig patungkol sa kanya. Tignan natin guys, ano yung tingin niya sa'yo ngayon. Ano yung overall energy mo? Oh my God.
Hindi lang siya yung nasasaktan. So, tama yung pinakita ng card dito sa side niya, guys, yung paglayong ginagawa mo. Kasi ganun ka, oh. Sobrang bigat na sa'yo lahat. Sobrang down na down ka. Actually, iba sa inyo tulala. Hindi ka makapag-isip. Nine of Swords eh. Hindi naging madali sa'yo ang lumayo. Matagal mo itong pinag-isipan. Dumating ka pa sa point na ilang beses kang nabugbog ng sakit eh. Bago mo napagdesisyonan na umalis. Okay, gusto mo nang makarecover, gusto mo nang bumalik sa dati. Nung panahon hindi mo pa siya kilala eh. Okay, so tignan natin guys yung bottom of the deck. Meron tayong Six of Swords, di ba? Lumalayo ka oh. May mga tao kang iniwasan dahil sa connection yung dalawa. Ngayon, maaaring bumabalik ka, nag-reach out ka sa kanila. Okay? Na para bang pasensya na kayo guys, iniwasan ko kayo, mas pinili ko siya kaysa sa inyo. Kahit sa family mo. May mga tao kang iniwasan at pinili mong kalimutan. So guys, sa side ng person mo, malakas ang Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, and Libra. Yan ang nakikita ko. Di ba ending na to, oh? The Tower. Yung energy ng person mo nakikita ko sa kanya. Kasi nakatingin siya sa ending eh. Naalala niya yung mga masayang sandali sa inyong dalawa. Naalala niya yung mga panahong nag-enjoy pa kayong dalawa. Yung tipong hindi niya iniisip yung problema. Iniisip niyo lang is kung ano kayo ngayon. Yung bonding yung dalawa. Hindi na daw niya ito maibabalik ko. Kasi ginawa ka atang option itong person mo eh. Okay, sa pinapakita sa akin. So, sa side mo naman, malakas ang Aquarius, Gemini, and Libra. Maaring, yung mga zodiac sign na sinasabi natin, guys, maaring nasa birth chart nyo, no? Sa Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So, i-check nyo na lang din, guys. Okay, so, nandito yung the devil. So, ibig sabihin, in general, lahat ng zodiac sign nandito. Capricorn, Taurus, and Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, and Scorpio. Aquarius, Gemini, and Libra. So, tignan natin guys, saan na patungo yung relationship? Saan na patungo yung relationship? Page of Swords. Actually, kakausapin ka nitong taong to, guys. Alam mo yung feeling na marami kayong kwento sa isa't isa. Excited kayo na ikwento sa isa't isa yon. Mamimiss niya yun, guys. Siguro madaldal ka, marami ka nakakwento sa kanya. Mamimiss niya yun eh. O diba? Magkakaroon siya ng matinding regret dito, guys. Manghihinayang siya pagdating ng araw. Meron tayong Wheel of Fortune. Oh my God. Hindi ko kinakaya to, guys. Gusto niyang maayos, oh. Wheel of Fortune lumalabas eh. Changes. So, I think, meron siyang babaguhin sa buhay niya bago siya bumalik eh. Oo. So, pagbalik na tong taong to, guys, ang laki na ng pagbabago niya. Siguro, this time, kaya na niyang ilaban yung connection yung dalawa. Kaya niya ng panindigan yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya, pero hindi niya tinatanggap. Or kung may relationship naman talaga kayo, guys, I think, panghihinayangan niya to pagdating ng araw. Ayan, no, may changes eh. At mukhang nakatadhana lang, ngayon na nakalagay destiny. So, I think, nakatadhana lang po ang lahat ng ito sa inyo na parang dapat mangyari para magkaroon ng matinding realization tong person mo. Okay? Future, saan na patungo? Stuck ko. So, I think matagal naka-move on yung iba rito. Okay, so, meron ako nakitang travel dito. Maaring iba sa inyo, travel daw kayo. The Lovers, oh my God. Mukhang siya ay nasa malayo. And nakikita ko the Lovers, so romance, partnership, and duality union. Magkikita at maaaring itong relationship na to, mabibigyan siya ng second chance. Nandito po yung the Lovers. Okay?
Maaring haka-haka kung nagkakaroon man ng pakiramdam na merong ibang involved. I think haka-haka or kung nalaman mo maaaring nangyari na kasi sa past kaya parang ikaw ay may doubt na. So, the lovers nandito eh. Mabibigyan siya guys ng second chance. Nasa iyo pa rin kung tatanggapin mo. Masaya ka kahit na-stuck ka ng matagal dito. Okay? Ako. Kaya mo siyang kausapin. Pero kakausapin ka niya eh. Nalulungkot siya. Actually, nalulungkot naman talaga siya ngayon pa lang. Matagal na ata itong nangyari. Tignan natin message niya sa'yo. Meron tayong You Speak to Me Through Music. Magaling ka ata kumanta eh. Ayan o. Kinakantahan mo ba siya? Naalala ka niya eh. I wish I could take back my words. So may mga sinabi siya guys na parang gusto niyang balikan yon at sana hindi na niya sinabi. Okay? Message niya sa'yo. I hid who I am from you. So I think marami siyang tinago sa inyo. Medyo sinungaling lang yung energy ng person mo kasi hindi siya guys nagpakatotoo. Finding out the truth crushed me. Diba? Medyo private itong pamumuhay ng person na to. So guys, ito lang naman po ang inyong reading hanggang sa muli. God bless and love you all. Thank you!